For today's video, sasagutin natin ang katanungang papatok ba ang tambalang Kai at Jaren? Ang sagot ay hindi! For sure may mga Kairen fans dyan na magre-react negatively, na magagalit, diba sasabihin nila, "Hoy, Botchog! Bakit ganyan ang sinasabi mong hindi papatok ang mga idol namin?" Which I can understand. Pero bago nyo ako awayin guys, pakinggan nyo muna yung explanation ko. Kung pwede lang naman. Pero kung ayaw nyo naman, gusto nyo makipaglaban talaga sa akin, gusto nyo talaga akong labanan, okay lang din. Tara, labanan nyo ako. Tara! 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 Halika! Labanan nyo ako. Tara! Bang bang! Bing bing! Bang bang! Wah! Oh! Bing bing! Bang bang! Bang bang! The reason kung bakit sinabi kong hindi papatok yung tambalan ni Kai at ni Jaren, just in case ginawa silang official love team, is because parang magkaiba yung path na tinatahak ng career nila. At this point, itong si Jaren, parang papunta lagi ba sa naghihikayat siya ng tao na i-bash siya. Ayan, so nauna nga yung gig niya sa TV Patrol kay Gloria Romero. Ayan, so maraming nainis sa kanya na mga casuals. Maraming nabwisit sa kanya. And pinangalawahan pa ng pag-attend niya sa rally ng Team Kasamaan. Ayan, ang dami ding nang babash sa kanya. Kung titignan niyo yung mga posts ng mga alters sa X app and also sa Facebook, ayan. Paglabas niya sa bahay, ang main goal kasi kung mag-aartista yung isang housemate, yung ex-housemate, is to gain support from the casual viewers or yung mga tao na hindi siya kilala as a PBB housemate. So ang nangyayari kasi ngayon kay Jaren is parang ina-attract niya yung mga tao. Yes, napapansin siya ng mga tao, but in a negative way. Na para bang ang career path ba na tinatahak ngayon ni Jaren, hindi ko maintindihan. Gusto ba niyang maging Rendon Labrador the second? Ganun ba? Yung sikat pero maraming nag-hate sa kanya? I don't know. Hindi ko maintindihan yung career path na tinatahak ngayon ni Jaren. Which is opposite naman dito sa pinupuntahan ng career ni Kai. Okay? So, si Kai naman, kung titignan nyo sa X app, formerly Twitter, meron siyang aura na nakakakuha siya ng support sa mga casuals, yung kahit na mga hindi nanood ng PBB noon. Mapapansin nyo yan sa Twitter kapag may nag-post ng picture niya, may mga magko-comment na maganda siya, ganyan, maputi, maganda yung ilong, may mga magtatanong pa kung sino yan, and may mga malalaking Twitter accounts na nagre-retweet sa mga pictures talaga ni Kai, and again, nakakakuha siya ng support from casuals. Isang patunay dyan ay ako. Wala naman talaga akong pakialam sa PBB, because I feel that this edition has the worst winner sa history ng PBB. Kasi parang halos lahat magandang ehemplo. Pero itong nanalo sa edition na to, na si Fiang, ay hindi siya magandang example sa kabataan, sa mga tao. Tapos may pa-title pa siya na Teen Queen. Teen Queen? Na dating title ni Catherine Bernardo, binibigay nila kay Fiang. Diba, hindi ko pa-gets kung bakit Teen Queen, no? Ano ba yung Teen Queen ngayon? Yung parang habang naglalakad sila sa crowd na maraming tao, yung ka-love team niya nakaganyan sa kanya. Nakaano talaga yung niya? Nakadikit talaga? Nadikit na dikit. Tapos habang nanonood ng concert, nakaganyan talaga? Nakadikit din talaga? Nadikit na dikit? Yun yung napapanood ng mga followers niya, napapanood ng mga kabataan, yun yung iniidolo nila ngayon, yung landian. I don't know dun sa napapanood ng mga kabataan ngayon, tas bibigyan nila ng title na Teen Queen. Parang, siguro teen pregnancy queen.
Kasi baka mabuntis yung mga kabataan na nanonood sa mga kalandian na mga ganyan-ganyan. So, hindi siya teen queen, teen pregnancy queen. And so, napalayo na tayo sa topic. So, nasa na ba tayo? Ayan. So, ayun. So, last December nga, nakita ko si Kai sa parang Christmas ball ng ABS-CBN. And sabi ko maganda si Kai, and sana siya na lang yung nanalo. Sana beauty contest na lang yung PBB para siya yung nanalo. Parang ganun yung statement ko. I forgot. And kapag naglalagin ako sa Twitter, no, may mga nakikita nga akong mga big Twitter accounts na mga kakampinks na nagpo-post ng picture niya. So minsan nagko-comment ako hanggang sa may napanood akong video ni Kai na kumakanta siya. Magaling palang kumanta. So sabi ko parang, ala, ang puti nito, ang ganda ng ilong, ang ganda ng mata, ang ganda ng postura niya. Tapos talented pa. Sabi ko, ang galing naman ng batang to. Hanggang sa fina-follow ko na siya, nahikayat na ako na i-follow siya, na supportahan siya. Diba? Ang dami kong sinasabi. Pero the point is, si Jaren, nakaka-attract siya ng mga casual viewers para i-bash siya, para kainisan siya sa mga actions niya ngayon. And kung sino yung mga supporters niya nung lumabas siya sa PBB, parang halos yun pa rin naman yung nagtatanggol and sumusuporta sa kanya. On the other hand, si Kai naman, no, from the time na lumabas siya sa PBB, marami na siyang nahikayat ng mga casual viewers to support her. Again, isa ako sa mga patunay na kayang humila ni Kai because of her beauty and her talent and her personality. Kaya niyang makakuha talaga ng mga casual viewers to support her. I just feel na kapag ni-love team si Jaren kay Kai, it would not help her in a way. Parang baka mag-visit pa sa kanya yung mga visit na kay Jaren. And I feel na yung current state ni Kai na wala siyang official love team, na solo lang siya, mas madali siyang maibenta sa mga endorsement. Diba? Kasi minsan yung mga companies, kinukonsider nila, ay, may ka-love team to, so kailangan dalawa yung bayaran ko, kailangan kunin ko sila pareho. So unlike ngayon kay Kai, kung titignan nyo, kung mahal na mahal siya ng mga businesses, no, with a short span of time, nung lumabas siya sa PBB House, ilang malalaking endorsement na siya, like Chowking, Lazada, which I think is mako-compromise kapag itinambal siya kay Jaren na hindi ngayon maganda yung imahe. So, yun lang. Bye-bye!